Yan panlilin lang, deceptive, at inililigaw nila ang taong bayan. Alam mo, inamin na rin ni Congressman Panaligan ang karapatan nila mag-fix ng term. Sinasabi ni Congressman Panaligan, iniwasan nila yung postponement at extension. With due respect to Congressman Panaligan, parang hindi niya nabasa yung ginawa nilang bill. Bagamat ang title ay fixing the term, maliwanag doon sa bill na yun, pinopostpone nila yung December 2025 election at ini-extend nila ang term of office ng kasalukuyang barangay officials hanggang sa 2029. Dahil sa, ang sabi nila, ang susunod na election ay sa May 2029. Bagamat hindi nila sinasabi itong may postponement, hindi nila sinasabi ano ang mangyayari sa December 2025. So maliwanag na nililin lang nila ang taong bayan sa nasabing bill. Kaya inamin na rin ni Congressman Panaligan na ang isang bill ay dapat na isa lamang bagay ang tinutumbok noong titulo. Ang titulo nila, to fix the term. Pero ang nilalaman ay extend the term of office of the incumbent barangay officials, postpone the December 2025 election, and hold over ng incumbent barangay officials. In other words, tayong mga taong bayan, inalisan na naman nila ng karapatan sa ating pagpili ng ating mga leaders sa ating mga barangays. At yan mismo iniiwasan doon sa desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec. Kaya nga declared unconstitutional yung unang batas nila na nagpo-postpone ng halalan. Kasi sabi ng Supreme Court, hindi kayo pwedeng mag-postpone ng walang dahilan. Wala namang dahilan itong sinasabi. Kung sakali man na mag-fix sila ng term of office, dapat prospective application. Ang ibig sabihin, kung gusto nilang gawing 4 years or 6 years ang term of office, dapat tuloy ang eleksyon sa December 2025 at yung mahalal sa December 2025, yun ang magkakaroon ng 4 years o kaya 6 years. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema na prospective application and not retroactive application. Ay dito mananatili yung mga incumbent barangay officials. So mali po yan, ginagawa ilang batas na yan at labag yan sa ating saligang batas. Kaya si President Marcos ay dapat pag-aralang mabuti ito kasi yung unang-unang batas na ginawa niya ay yung postponement of barangay election of 2022, ang unang batas ng Pangulong Marcos declared unconstitutional. Ito, panibagong batas na naman ito, baka ma-declare unconstitutional na naman ito, ay nakakahiya naman sa ating Pangulo na ang mga batas niya ay na-declare unconstitutional. Kaya sana, pag-aralan nilang mabuti ito sapagkat ito ay labag sa saligang batas at labag sa karapatan ng taong bayan na mamili ng kanilang mga leader sa ating bansa. Nililigaw nila taong bayan, they deceive the people, they disguise it as fixing the term, pero ang katotohanan, extending the term of office of incumbent barangay officials and postponing the December 2025 election. Kaya yan bagay na yan ay dapat na makarating sa ating Korte Suprema at para malaman din ng taong bayan na niloloko tayo, nililin lang tayo ng ating mga mambabatas. Kaya nga tayong taong bayan, palagay ko dapat magising na po tayo. Tumutol po tayo. Kayong mga nakikinig ngayon, tinatanggalan po kayo ng karapatan bumoto sa darating na barangay election. Tayong lahat, tinatanggal ang karapatan natin na palitan natin ng mga barangay officials na wala namang ginagawa sa ating mga barangays. Tinaalisan tayo ng karapatan natin bumoto sa saligang batas dahil sa ilalim ng saligang batas, karapatan natin yan. At ang ginagawa nila, namumulitika itong mga politikong ito. Ito ay kanilang mga political promises sa ating mga barangay officials para sa darating na halalan ay maingganyo sila na iboto sila sa darating na halalan. Kasi
ganyan ang ganyan. Mapapansin ninyo noon, ang mga postponement ng halalan, laging ginagawa pag malapit ang halalan ng local Ayun elected. nga, sir. Opo, So, parang... Maraming ganyan. Opo. Kasi, Parang pagpa-plot na ito, attorney. Oo. Para bang pinapain nila yan sa kanila na, tutulungan namin kayo ha, magpupuspon tayo ng halalan, pero iboboto nyo kami sa darating na halalan, suportahan nyo kami. Ayan mismo sinabi ko sa ating Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec. Nung magkaroon kami ng oral arguments sa Supreme Court, tinanong ako ng mga justices, Attorney Makalintal, ano sa palagay mo, bakit panay lagi ang postponement? Ang sabi ko, alam mo, your honors, political considerations po ito, political promises po yan. Kaya dahil sa pinupolitika nila ang barangay elections na yan, nawawalan tayo ng karapatan, tayong taong bayan. At alam mo, sinabi pa ni Congressman Panaligan, para daw mawala yung partisan. Yes. Kasi ang sinasabi niya, ang barangay officials dapat non-partisan. Hinahamon ko si Congressman Panaligan, ituro nga po ninyo sa amin kung anong batas ang sinasabi ninyo na nakalagay na ang barangay officials ay non-partisan. Kahit pagbalik-balik na rin ninyo ang Omnibus Election Code, lahat ng election laws, lahat ng ating constitution, wala pong nakalagay doon na ang barangay officials ay non-partisan. Ano sinasabi ni Congressman na para daw maging independent? Ano sinasabi ng mga mambabatas na non-partisan barangay officials? Nais ko pong ituwid kayo, ang sinasabi ng batas, ang barangay election ang non-partisan. Nang ibig sabihin, sa barangay election, walang political parties na magno-nominate ng mga barangay officials. Yun ang sinasabi. Hindi non-partisan officials, kundi non-partisan barangay election. At yan, para malaman ng ating mga congressman at senador, defined yan sa Quintos versus Comelec na sinasabi na ang mga elected officials, katulad ng barangay, lagi silang partisan. Hindi sila pwedeng maging non-partisan kasi talagang namumulitika sila dahil by the nature of their position, they have to be partisan. Yan po, baka gustong mag-research sila, Quintos versus Comelec. Baka nadaliligaw po kayo. Wala pong sinasabing batas na non-partisan officials. Ang sinasabi, ulit ko, non-partisan barangay officials where there will be no political parties. Pero dapat prospective. Kung sa tingin nila kulang itong 3 years na ito, okay, gawin mong 6 years. Pero hindi mo pwedeng i-apply ngayong darating na December 2025 election. Dapat mag-a-apply yan after the December 2025 election sa mga incumbent natin, sa mga susunod na halalan. Hindi yung kasalukuyang term ng office ay ipupospon ninyo para lamang ma-extend ang term of office nila. Kung 6 years man yan, okay lang. Pero mababaw na dahilan yan para sa akin. Dahilan sa, bakit yung mga governors, Exactly. mga mayors, 3 years lang sila. Ay halos pareho lang naman ang qualification ng barangay officials at ng mga congressmen. Able to read and write. Of legal age, resident, So, hindi po dahilan yan. I-extend po na kung mas mataas pa ang kanilang posisyon kaysa doon sa kanilang mga boss. Kasi ang mga barangay officials na yan, ang pinaka-boss nila, supervisors, mga mayors, mga governors, pangulo. Yan ang halos na namumuno ng lahat ng LGUs natin. Pero kung gagawin mga 6 years, masyadong mahaba naman yan para sa mga barangay officials na yan. Kaya dapat pinag-aaralan nilang mabuti yan. At kung 4 years pa yan o 6 years tulad na sinabi ko, prospective application. Ituloy ang December 2025 election at ang mananalo dyan, sila ang dapat na magkaroon ng bagong termino kung aaprubahan nila ang batas na yan. Hindi pwedeng i-apply yan sa incumbent barangay officials.